Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang kay The Ultimate Gambler na napalabas noong 2009. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax love you. Nagsisimula ang pelikula sa isang pulong sa Thai Corporation, isang organisasyong kriminal na gumaganap bilang isang financial consulting firm. Ang isang leader ng gang ay nagsasalita tungkol sa ultimate power. Tinatanong niya ang kanyang mga nasasakupan kung ano ang nagbibigay ng kapangyarihan sa isang tao. Sabi ng isang babaeng nagngangalang Rinko Ando, pera. Ngunit sinabi ng pinuno na ang sagot ay masyadong halata. Isang hamak na lalaki na nagngangalang Yuki Awa ang nakialam at sinabi sa pinuno na ang mga tunay na kapangyarihan ay nasa mga fallout shelter. Pinuri ng mga pinuno sitong na nagsasabing mamumuhunan sila sa mga iyon. Mula ngayon pagkatapos ng eksenang iyon, sinusundan natin ang ating bida, si Koji Ido. Nagtatrabaho siya sa isang grocery shop dahil hindi siya makahanap ng mas magandang trabaho. Siya ay bigo sa lipunan sa pangkalahatan. Ginugugol ni Koji ang kanyang mga araw sa pagsusugal sa paninira ng mga sasakyan. Nagbago ang lahat nang matagpuan siya ni Endo na maningil ng utang. Malaki ang utang ng katrabaho ni G sa kanya, pero nawala na siya. Pinirmahan ni Koji ang kanilang kontrata bilang guarantor, ibig sabihin ngayon ay kailangan niyang ibalik ang kanyang pera. Sinabi ni Endo kay Koji na kakailanganin niya ng humigit kumulang 10 taon upang ganap na magbayad. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng Endo na mayroong isang barko na pinangalanang Aces, na nangangahulugan ng pag-asa sa Pranses. At kung pupunta doon si Koji ngayong gabi, maaari siyang maglaro ng isang espesyal na laro. Kung manalo siya, makakakuha siya ng higit sa sapat na pera upang mabayaran ang kanyang utang. Binigyan ni Endo si Koji ng business card na may impormasyon tungkol sa barko. Si Koji ay walang mga pagpipilian, at sa gabing iyon ay nagpapatuloy siya sa isang spore. Nagulat siya nang malaman niyang puno ito ng mga tao na inilalarawan niya bilang mga taunan sa kanyang ulo. Naghihinala talaga si Koji dito. Nakikita niya na ang seguridad ay nasa lahat ng dako at ang mga kamera ay nanunood ng lahat. Pumasok si Tomgawa at hinihingi ang atensyon ng lahat. Sinabi niya na isang beses lang niya ipapaliwanag ang mga patakaran ng isang laro. Alam niya na ang bawat manlalaro ay sira at gusto niyang bigyan sila ng pagkakataon. Ang bawat manlalaro ay bibigyan ng 12 card. Ang bawat deck ay magkakaroon ng randomized na bilang ng papel, rock, at sisters card. Ang mga manlalaro ay maglalaro laban sa isa't isa. Ang mananalo sa round ay makakakuha ng isang bituin mula sa isang natalo. Ang bawat manlalaro ay bibigyan ng 3 bituin, at ang mananalo sa laro ay isang taong may 3 o higit pang mga bituin. Kailangang laruin ng mga kaliwang manlalaro ang lahat ng 12 card bago matapos ang oras. Ang mga natalo ay aalis sa barko. Ang oras ay tumatakbo at ang lahat ay tumatakbo sa paligid upang makahanap ng kapareha upang paglaruan. Ang iba sa kanila ay natatalo, ang iba sa kanila ay nananalo. Sinusubukan ni Koji na maghanap ng makakasama, ngunit walang swerte, ang isang manlalaro na natalo ay kinaladkad sa isang silid. Sumara ang pinto at narinig ng lahat ang hiyawan. Nag-aalala si Koji, gayunpaman ang araw ay sumisikat sa kanya nang lumapit sa kanya ang isang lalaking nagngangalang Jogi. Sinabi niya kay Koji na naghahanap siya ng isang tao para sa kanyang plano at pagkatapos ay pinayuhan niya itong makipaglaro laban sa kanya. Ang plano ay pareho silang maglaro ng draw ng 12 beses na magkasunod. Pareho nilang gagamitin ang bawat card at pareho silang may natitirang 3 bituin. Nagpa siya si Gina, magtiwala kay Joji at nagsimula na silang maglaro. Sinabihan siya ni Joji na maglaro ng isang order ng gunting, papel, at bato. Nagsisimula silang maglaro at bawat kamay ay gumuhit. Everything is going flawless until Koji puts rock and Joji puts SISs. Paghingi ng tawad ni Joji sa kanya. Sinabi niya na hahayaan niya siyang manalo sa susunod na round, at kailangan ni Koji na maglaro sa papel. To G's surprise, si Joji ang gumanap na sis at nanalo ulit. Galit na galit si Koji sa pagtataksil. Siya ay nagsimulang sumigaw sa kanya, ngunit sinabi ni Joji sa lahat na si Koji ay may mga kapatid na babae para sa huling kotse. Sinuntok ni Koji si Joji at tumulo ang dugo niya sa scissor card ni G. Naging gulo ang lahat, at pagkatapos ay nakita ni Koji ang isang matandang lalaki na umiiyak sa sahig. Siya ay binugbog ng mga gwardya dahil sinubukan niyang i-flush ang mga card pababa sa banyo. Koji team up with him saying na mananalo siya para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay pinayuhan ni Joji na i-shuffle niya ang mga card ng lahat para pakalmayin ang sitwasyon at sumang-ayon ang lahat. Koji dalawa pagkatapos ng pagbabalasa. Pumunta sina Koji at Joji para maglaro sa huling laro.
Hiningi ni Koji ang 3 bituin ni G kung manalo siya, at pumayag si Joji dahil alam niyang may bahid ng dugo ang card ni G at ibinalik niya sa kanya ang parehong card at itinago niya ang kanyang rock card para sa kanyang sarili. Naglalaro sila at laking gulat ni Joji ng papel ng Koji players. Ipinaliwanag ni Koji kay Joji na alam niya ang tungkol sa kanyang plano. Kumuha siya ng papel na card sa matanda at pinahiran niya ito ng dugo. Kumuha ng 3 bituin si Koji kay Joji at kinuha siya ng security. 10 naglalaro si Koji at ang matanda hanggang sa gamitin nila ang lahat ng baraha. Ang mga oras ay tumatakbo at pinamamahalaan nilang laruin ang bawat card, ngunit lahat ay bumababa. Nang malaman ng matanda na nag-iwan siya ng isang card sa kanyang bulsa, nagpasok sila ng chip sa braso ni G at binatak nila siya. Plano ng Tonggal na pilitin ang mga natalo sa sapilitang paggawa sa pamamagitan ng pagpapautang sa kanila. Ngayon si Koji at ang iba pa ay nagtatrabaho ng malalim sa lupa. Ginagawa nila ang fallout shelter. Kailangan nilang magtrabaho ng 15 taon para mabayaran ang utang. Ngunit matalino ang Thai Corporation at ginagamit nila ang espesyal na pera sa ilalim ng lupa. Ang mga manggagawa ay gumagastos ng malaking halaga ng pera buwan-buwan sa beer at iba pang pagkain. Kailangan din nilang bumili ng gamot dahil lahat ay nagkakasakit pagkatapos ng ilang taon doon. Sa ganoong paraan ang pera ay patuloy na umiikot. Nalaman niyo ni Koji, at sinisikap niyang makatipid ng pera. Ang kanilang mga kondisyon sa trabaho ay kakilakilabot at sila ay nagtatrabaho tulad ng mga alipin. Pagkaraan ng ilang oras, nalaman ni Koji na siya ay natigil sa impyerno kung saan hindi siya makakatakas. Ang bawat tao ay may isang maliit na tilad sa kanilang mga bisig at sila ay sinusubaybayan buong araw at gabi. Isang araw, nag-sign up ang isang manggagawang nagngangalang Makoto Sehara para sa tinatawag na Brave Man Road, at nalaman ni Koji na ito lang ang tanging paraan para makaalis sa impyernong ito ng totoo. Dahil doon, nagpasya siyang sumama kay Sehara, at pagkatapos ay maraming iba ang sumunod sa kanila ng buong tapang. Sumakay ang lahat sa isang truck na naghahatid sa kanila sa elevator. Sa huli, natagpuan ng grupo ang kanilang sarili sa tuktok ng isang gusali. Masaya si G dahil nakakalanghap na naman siya ng sariwang hangin. Dumating si Tonggal kasama ang kanyang lalaki. Sinabi niya na ang lahat ay maaaring maglakad ng libre sa 10 milyong yens kung madaanan nila ang Brave Man Road. Ang lahat ay makakakuha ng isang cash voucher na may 10 milyong yen. Sinabi sa kanila, ni Awa na kailangan lang nilang pumunta sa Starside Hotel para palitan sila ng pera. Ipinakita sa kanila ni Awa ang tinatawag na Brave Man Road. Ang Brave Man Road ay 2 higanting bakal na beam na nagdudugtong sa 2 gusali. Ang sino mang makapunta sa kabilang panig ay malayang lalayo kasama ang kanilang pera. Ipinakita sa kanila ng tunggawa na ang mga sinag ay nakuryente at sila ay makuryent kapag hinawakan nila ito gamit ang kanilang mga kamay. Maaari lamang silang maglakad dito bago umalis at sinabihan sila ng toga na gumawa ng isang magandang palabas. Pagkatapos ay makikita namin ang isang grupo ng mga mayayaman na nanunood ng lahat habang naghahapunan. Nandoon si Endo at pinagsisilbihan niya sila. Nagulat siya nang makita niyang umalis si Koji Awa kasama ang kanyang mga tauhan. Nakakuha ng ideya si Koji na gumuhit ng tuwid na linya sa kanilang mga sapatos upang mapadali ang paglalakad sa isang sinag. Siya ay nagbibigay ng isang mahusay na talumpati at lahat ng tao ay dahan-daang napunta sa sinag. Lahat ay maayos. Napansin ni G na may paparating na bagyo at lumalakas ang hangin, ngunit nandoon pa rin ang kanyang katapangan. Biglang natarante ang isang lalaki at sinunggaban niya ang isa pa, at hindi nagtagal pareho silang namatay. Sa lalong madaling panahon ang iba ay nagsimulang bumagsak sa grid. Nanghihina na ang mga tuhod nila at nawawala na sila ng lamig. Sila ay maaaring makuryent at pagkatapos ay mahulog o sila ay mahulog lamang mula sa sinag. Maya-maya lang si Koji, Sehara at ang matanda ang natira. Sinabi ng matanda kay Koji na hindi na siya makakapagpatuloy at binigay niya ang kanyang cash voucher. Hiniling niya kay Koji na palitan ito at bigyan ng pera ang kanyang anak na babae. Nangako si Koji na gagawin niya iyon. Kinuha niya ang cash voucher at ang matanda ay nahulog sa kanyang kamatayan. Si Taiji ay patuloy na naglalakad sa ibabaw ng sinag kasama si Sehara, at sa lalong madaling panahon sila ay nakarating sa kabilang panig. Binuksan ni Sehara ang pinto ng gusali at out of nowhere, tinamaan siya ng air pressure. Tinutulak siya palabas ng gilid. Tanging si Taiji na lang ang natitira at nagawa niyang makapasok sa gusali doon. Hinihintay siya ni Tonggal, Endo at ang pinuno ng Thai Corporation. Binati ng pinuno si Koji sa kanyang pagkapanalo. Gayunpaman, sinabi nitong gawa kay Koji na hindi niya maaaring ipagpalit ang voucher ng matanda na sinalakay si Kosh at mabilis na lumaki ang sitwasyon.
Sinabihan nitong gawa ang staff na kunin siya, ngunit sinabi sa kanya ng pinuno na nanalo si Koji, at hiniling niya kay Tonggawa na laruin ang isang laro ng Egg Hard with Koji. Pumunta sila sa isa pang silid. Umupo si Nata at Koji sa mesa at ipinaliwanag ni Tonggal ang mga patakaran kay Koji. Ang bawat manlalaro ay may hawak na 5 baraha, 4 na mamamayan sa alinman sa alipin o emperador. Hindi matatalo ng mamamayan ang emperador. Gayunpaman, maaari nitong talunin ang alipin, 2 mamamayan laban sa isa't isa. Ang mga resulta sa isang draw, maaaring talunin ng emperador ang mamamayan, ngunit hindi nito matalo ang alipin. Ang panalo ay ang emperador. Binibigyan ng manlalaro ng 1 puntos habang ang nanalo ay ang alipin na nagbibigay ng 3. Si Koji at Tonggal ay nag-set up ng kanilang mga card. Inilalagay ni Koji ang lahat ng kanyang pera sa laro. Ang unang kamay ay gumuhit din sa pangalawa. Sa pangatlo, ginampanan ni Koji ang alipin at natalo siya. Hindi nasisiyahan ang pinuno sa kanilang laro at nagpasya siyang pautangin si Koji ng mas maraming pera para makapaglaro siyang muli sa susunod na round. 3 magkakasunod na mamamayan ang naglaro ni Koji. Nagsisimula siyang mag-overthink. Ang kanyang kalayaan ay nakataya. Ngayon kung matalo siya, babalik siya sa ilalim ng lupa. Sa kalaunan ay, nagpasya siyang gumanap na alipin. Nadudurog ang kanyang puso. Nang makita niyang si Ongowa ang gumanap bilang mamamayan, inalis siya ng mga tauhan at sumama sa kanila si Endo sa pasilyo. Inisip ni Koji kung paano nanalo si Ongowa habang naglalaro. Laging titingin muna si Awa sa kanyang orasan bago ilagay ang card sa mesa. Walang nakitang kamera o anumang katulad si G. Sigurado siyang nakikita ni Tonggal ang tibok ng puso sa relo. Naalala ni G na siya ay may chip sa kanyang braso, at salamat sa Tonggal na makita ang kanyang tibok ng puso at ibalik ito laban sa kanya. Humihingi siya ng pautang kay Endo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang plano, at nagpasya siyang pautangin siya ng pera, at kung manalo siya, bibili siya ng beer. Bilang kapalit, bumalik sila sa silid at ipinaalam nila sa pinuno sa Tonggal na nais ni Koji na maglaro ng isa pa. Sa pagtataka ng lahat, noontog ni Koji ang kanyang ulo sa salamin. Sa ganoong paraan tataas ang kanyang presyon ng dugo, kaya hindi ito masusubaybayan ni Toga. Umupo siya at tumulo ang dugo sa 2 card. Pagkatapos ay dahan-dahang nagpalitan ng 2 baraha si Koji. Nagsimula na silang maglaro at talagang hindi nasusubaybayan ni Awa ang tibok ng puso ni Kai. Nagsisimula na siyang mag-overthink sa lahat. Sa bandang huli sila mismo ang naglalaro at ito ay isang draw. Naglalaro si Koji ng card na may mantsa ng dugo. Alam nitong gawa na bumagsak ang dugo ni G sa mamamayan at sa slave card. Gumaganap siya bilang isang mamamayan laban kay Koji. Si Koji ay gumaganap bilang citizen 2, at ito ay isang draw sa 3 kamay. Handa nang maglaro si Tonggawa bilang isang mamamayan para manalo, ngunit bigla naming nalaman na nakita ni Tonggal ang Tagaytay na nagpapalitan ng mga baraha. Pagkatapos ay nagbago ang isip ni Awa at siya ang gumanap na emperador. Tinatawanan niya si Koji at sinisiraan niya ito, pero hindi pa tapos para kay Koji. Pagkatapos ay ipinakita ni Koji ang kanyang card at nagulat si Tanga nang makitang naglaro si Koji. Ang alipin. Pagkatapos ay isiniwalat ni Koji na nilinlang niya si Tanga sa pag-iisip na nagpalit siya ng mga baraha ngunit sa katotohanan ay hindi niya ginawa. Inutusan ng pinuno ang mga tauhan na dalhin si Tangalyo sa ilalim ng lupa kung saan siya magtatrabaho sa buong buhay niya. Habang kinukuha ni Koji ang kanyang pera sa susunod na eksena ay makikita natin si Koji Gen Endo na kumakain at umiinom sa restaurant. Ibinalik ni Koji ang perang hiniram sa kanya. Uminom sila ng mas maraming beer at nahimatay si Koji. Gin-icing siya ng may-ari ng restaurant at nakita ni Koji na wala na si Endo dala ang kanyang pera. Isang sobre na lang ang natira doon. Nakahanap siya ng isang liham kung saan sinabi sa kanya ni Endo na kumuha siya ng pera para sa kanya dahil siya ay may utang sa simula. Kung tutuusin, nag-iwan lang siya ng kaunting pera sa voucher ng matanda. Pumunta si Koji sa lugar kung saan nagtatrabaho ang anak na babae ng matanda at pinadalhan niya ito ng pera at ang voucher sa kanyang katrabaho. Ang anak na babae ay lumabas sa lugar ng trabaho upang pumunta at makipagpalitan ng pera. Pagkatapos ay lumabas si Koji at makikita namin siyang dumaan sa abalang kalye ng lungsod habang tumutugtog ang Thai Corporation sa malaking screen. Si KG ay isa ng lalaking walang utang, handa na para sa isang bagong simula. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.